Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim. Ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay napapanood nyo na rin sa inyong mga telebisyon sa True TV Channel 19. Basta kayo po ay Signal subscribers. Kaya hanggang Tawi-Tawi, ayan, hanggang Kalayaan Group of Islands, abay alam po namin, naabot po namin kayo dyan sa Signal. At kayo po ay tumutok na sa Channel 19 sa True TV. At syempre, hindi po kami mawawala sa inyong socials. Present po kami sa Facebook at sa YouTube. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. Mga kapatid, ayan, alam nyo ba ngayong Pebrero ay Tax Awareness Month? O kamusta po? Lahat po ba tayo ay nagbabayad ng tamang buwis? Kashing, kashing, kashing. Ayan, dapat may pake po tayong lahat. Dahil mapasahod, produkto, pagkain o serbisyo, halos lahat po yan kinakaltasan ng buwis. Kaya naman mahalagang mapag-usapan po natin ito mula sa basic tax filing, malapit na po yan sa Abril, hanggang sa mga bagong patakaran ng Bureau of Internal Revenue. Ayaw nyo pong nakakatanggap po kayo ng notice mula sa kanila. Bakit nga ba kailangan magbayad po ng buwis? Paano ba ito ginagawa ng tama para iwas penalty at iba pang posibleng parusa? Hindi po biro ang maipapataw pong penalty sa inyo pagka kayo po'y nahuli or hindi nagbayad at all. Hahabulin nila po talaga kayo. Hahanapin nila kayo. At higit po sa lahat, paano natin mas mapapadali ang proseso? Di ba marami po sa atin nalilito, paano ba mag-file? Hanggang umabot na nag-give up na lang, hindi na lang nag-file or mali ang pag-file. Tutok po sa ating programa dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day, anong hamon ang nararanasan mo sa pagbabayad ng buwis? Sige nga po, sumali po kayo sa ating talakayan. May gusto ho ba kayong linawin tungkol sa buwis na ibinabayad nyo? Lahat po ng inyong katanungan ukol sa ating tax, sa inyong mga tax, maari po kayong mag-post sa ating live stream. Live po tayo sa Facebook or maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Lahat po ng inyong katanungan ukol po sa buwis ay susubukan po nating sagutin dahil sagot ko kayo sa BIR ngayong hapon mga kapatid. Sasagutin po natin yan at susubukan nating tugunan lahat po ng inyong concern. Simulan po natin ang ating talakayan. Ang ating guest ay isa pong batikang tax lawyer at nagsilbing tax fraud head ng iba't ibang lugar. Walang iba kundi si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Hi, Commissioner June. Ayan, tama po ba? Thank you for coming to the studio. Salamat po. Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon na ito at mas mapaliwanagan ang ating mga kababayan tungkol sa pagbubuwis. Opo. Kasi noong, I think, I think last week, ay si Hi Rainiel, si aming correspondent na si Rainiel Pawid, ay nag-cover po siya doon sa event po ninyo on Tax Awareness Month ngayong Feb. Mm-hmm. Sabi ko, palambing naman kay Commissioner, baka pwedeng mag-guest dahil para sa buong oras po ng ating programa, mahimay natin. 'Di ba? At mas maliwanagan din, mas maging aware yung mga kababayan natin about taxes. Pero siguro basic, Commissioner Commissioner June, yung buwis po bang binabayad ng bawat Pilipino, saan po ba yan napupunta? Saan po ba ginagamit yan ng pamahalaan? Well, alam naman natin na ang ating gobyerno ay maraming mga gastusin. Yan yung mga, syempre, yung mga sweldo ng ating mga empleyado ng gobyerno at also yung mga iba't ibang proyekto na nilalatag ng ating pamahalaan katulad ng pagpapagawa ng mga kalsada at yung mga libreng ating tulong sa ating mga kababayan sa mga kalusugan natin. Marami po yan. So, yung mga free education, dyan po napupunta yan dahil sinasabi nga po natin na
taxes are the lifeblood of the government. Kinakailangan pong makalikom ang ating pamahalaan ng pondo para sa mga gastusin na bumabalik din in terms of mga services at yung mga infrastructure projects na nakikinabang po tayong lahat. At Commissioner Lumagi, noong 2024 ay halos 3 trillion pesos pala yung nakolekta po ng BIR. So yung pong bulk nito, yung pong mga nabanggit nyo na kanina, doon napunta yung ating mga tax. Yes, tama po yan. Naglalatag po ng programa ang ating pamahalaan kung saan-saan po ito gagamitin. Iba't ibang departamento nagbibigay, kaya po taon-taon meron pong budget hearing yan. Diyan po ina-allocate po ang nalilikom po natin na mga pondo through the payment of taxes ng ating mga kababayan. 2.85 trillion pesos 2024. Ngayong 2025, ano po ba ang target po ninyo? Actually, pag sinasabi mo kasing target, parang okay, pag nakuha na ba yung target, okay, hindi na maniningil. Hindi, di ba? Ano po lang ang tansya nyo kung pagbabasihan natin yung, paano ba? Yung computation, mas tingin nyo more or less, ano po ang tax na makukuha natin, makukollect? Ang nagsiset po ng collection target ng BIR ay ang DBCC, yan yung Development Budget Coordination of the Coordinating Council of the Philippines. Yung economic team po yan, composing of yung Department of Finance, andyan po, NEDA, DBM. Sila po, depende po sa performance ng ating ekonomiya dahil may formula po yan kung paano ito maiseset. So, ngayong 2025, ang preliminary na targets po, based on estimates na kasama po dyan yung estimate ng GDP growth, at yung mga inilalatag na mga batas na maipapasa para madagdagan ang ating mga revenues. Ngayon po nasa 3.23 trillion ang nakaset po ng DBCC po na collection target ng BIR. So magkano po ulit? 3.23 trillion. 3.23 Yes. trillion. Basta po magbayad lahat. I'm sure dapat makukolekta lahat to, hindi dapat nahihirapan ng BIR, di po ba? Opo, dapat po talaga. Kaya nga medyo ginagawa po natin lahat para masigurado na makolekta po ito. Of course, isang factor na malaki po dyan, how the economy is doing. So, dahil minsan dyan po nakaporsyento po yung sa GDP kung ano po ang magiging performance din ng collection ng BIR. Commissioner June, may VAT, income tax, at iba pa. Sige nga po, pakiisa-isa nga po sa amin kung ano yung mga uri ng buwis. In general po, of course, meron po dyan yung income tax nga po. Kasi kadalasan, lahat po naman generally, kapag tayo ay kumikita, ay kinakailangan talaga ng income tax. Yan po ang buwis na binabayaran sa kita po natin. Okay. So, yan po, andyan din yung mga compensation income earner. So, pagka mga sweldo, mga negosyante, lahat po yan nagbabayad ng income tax. Bukod pa riyan yung value-added tax or ito po yung medyo may pagka-consumption tax po na ipinapataw sa presyo ng bilihin. Karamihan po, dyan po makikita yan. Yung VAT po ang dapat po nating intindihin sa VAT para magaan sa loob ng ating mga negosyante na bayaran itong VAT na to at dapat naiintindihan ng ating mga kababayan na sila ang nagbabayad nito. Kaya naman kapag nakarinig tayo na ang isang establishmento, isang negosyo ay hindi nagbabayad ng tamang VAT, dapat po tayo magalit doon. Dahil ang VAT po ay kinokolekta lang ng negosyante. Ang nagbayad po tayong mga consumers. Dahil pinapataw yan, sila lang ang taga-kolekta at dapat nire-remit nila yan. So, ibig sabihin nun, wala silang excuse dapat doon. Hindi yan kanilang pera na katulad ng income tax. Part ng kita nila. Hindi yan parte ng kita nila. Kaya dapat yan, sinesegregate mo na agad. Of course, less yung input na tinatawag natin. May input tax yan. Pagka halimbawa, bumibili ka rin ng sarili mong yung mga parang raw materials mo or ingredients mo for dun sa produkto mo kunwari. So ibabawas mo naman yung VAT na binayad mo dun sa supplier mo. Yun lang yung pwedeng i-deduction dun. Pero generally, hindi sa mga negosyante ang VAT na yan. Kaya kinakailangan, maluwag din yan. Dapat nare-remit yan. So, yan ang isa pa. Meron din percentage tax. Ano ba yun? Ang percentage tax naman ay depende po yan kung minsan kasi may threshold. Ang isang percentage tax, yung hindi ka umabot sa threshold ng VAT. Ibig sabihin yan, hindi ka VAT registered.
So ang binabayaran mo is percentage. So yun minsan so kapag halimbawa benta mo lumampas na ng VAT threshold na more than 3 million, nandun ka na sa VAT, bayad ka na ng VAT, hindi na percentage tax. So parang minsan ano yan, pero yung iba naman meron din na percentage tax kasi na in lieu of yung 8% na tinatawag natin na yan yung babayaran mo para kumpleto na doon. Meron din pong excise tax. Ang excise tax naman po ay yan, pag yun yung narinig ko yung excise tax, bisyo. sin taxes, Ayan, ganyan sin po. taxes. Yan po yung Sigarilyo, kadalasan, sigarilyo, alak, tama po. Yan yung mga binabayaran ng mga bukod pa yan dun sa, of course, income na binabayaran and VAT. Yung excise tax, yun po yun. Yung excise tax po, yung consumer din, kunwari, may isang tao na ninigarilyo, so parang nagva-VAT na siya, nag-excise tax pa yung yung presyo. Siyempre hindi niya na nakikita yung pag sinabing isang kahan ng sigarilyo, pero actually doon sa binili mo kunwari naman ngayon isang kahan ng sigarilyo. Kunwari po 300 pesos. Ayan, walang butal para madali. So nandun pasok na doon yung excise tax tsaka yung VAT. Yes. Pasok na dapat Kaya po yun. nagrereklamo, tama lang na mas mahal. Kasi 'di ba tumaas po talaga 'di ba yung mga presyo ng mga itong mga produktong ito because of excise na dapat talaga mas malaki 'yon kasi bisyo Bisyo, yun nga po ang isang pakay po niyan is to discourage kaya nga po sin tax at porte nakokolekta naman ng na excise tax diyan sa mga sigarilyo ay napupunta sa healthcare naman po. So yan yung mga tax. Property tax. Ang property tax naman po ay hindi po sa BIR, amilyar po, kung yan po yung pinag-uusapan natin, hindi po sa BIR po yan. Hindi, sa local government po yan. Yan yung taon-taon na binabayaran na amilyar doon sa lupa. So sa BIR wala anything po on properties? Ang sa properties lang yung tinatawag pagka-transfer. Yan yung capital gains or kasi depende kung ano yung property. So tuwing may bentahan lang po ng property, doon lang nagkakaroon ng tax liability ang ating mga kababayan kapag ka nagbenta or bumili ng lupa. Pero yung taon-taon na binabayaran ay hindi po sa BIR yon, local government po ang may saklaw po nun. Capital gains lang pala. Ayun po. Okay, doon po sa kanina yung ito dito umaray nung unang-unang pinatupad to yung VAT, nananatili po ito sa 12%. Yes, 12% wala naman po pong nakikitang pagtaas or yun na po yung pinaka may usapin po bang taasan or ibaba po ang VAT? I mean, given the status of our economy? Wala naman po, no? So far, wala namang usapang kung gagalawin po yung rate ng 12%. Okay. Puntahan natin yung income tax. Again, sino-sino po yung dapat magbayad ng income tax at sino po yung exempted dito? Ang mga general rule po, again, pag kumikita, kinakailangan rehistrado sa BIR. Pangalawa, yung may threshold po tayo dyan na pagka hindi bababa pagka lampas kayo sa 250,000, yan po yung graduated rates. Depende po kung magkano ang kita, may babayaran pong buwis. Ngayon, kung below naman po dyan sa threshold na yan, walang babayarang buwis kahit na kumikita tayo dahil nandun po sa below 250,000. Okay, dito po tayo sa yung pong controversial na aprobado na ni PBBM, yung pong VAT on digital services. Kumusta pong implementation nun? Paano po ba itong VAT sa digital services? Kasi po, yung sa digital services po na yan, matindi po yung cross-border na tinatawag po natin dyan. So, nagkakalituhan. Sino ba dapat ang naniningil ng buwis pagka merong digital services? Dahil minsan, yung provider nasa ibang bansa, pero ang consumer nasa ibang bansa din. So, sino ang may income at sino ba dapat ang magbayad ng VAT nito? Nalinaw na po yan. So, kinakailangan matingnan saan ba talaga yung tinatawag na situs, meaning saan yung talagang source of income at yung economic activity na nagaganap. Dahil kung saan nagaganap yun, yun yung bansa na may karapatang magpataw ng value-added tax. So, ito po ay konsepto na sa buong mundo na malinaw na po sa patakaran na kung saan ang consumption, meaning dito sa Pilipinas, kung nandito yung subscriber, kung nandito sa Pilipinas ang bumili ng serbisyo ng digital services sa isang foreign provider, ay pwedeng buwisan ng bansa natin.
So ang dami ng iba't ibang bansa na nagpapataw nito. In fact, yung local, malinaw kasi kapag local digital service provider, kunyari Pilipinong korporasyon or foreign corporation na may registered sa Pilipinas, malinaw na nagbabayad sila ng VAT pagka meron silang consumer na nag-avail ng services nila. Pero ang hindi malinaw kasi nung simula ay yung non-resident, tinatawag non-resident foreign corporation. Ibig sabihin yan, hindi talaga sila nag-register dito sa Pilipinas. So, ano ang presence ngayon nila? Kahit na nandun sila, kasi pwede kang makapag-subscribe kahit wala sila dahil nga cross-border, online lang yung lahat ng transaction na nagaganap. So, nilinaw ng batas na to na pwede na natin singilin para pantay-pantay din dahil kung nagbabayad ang local digital service providers, ay disadvantage naman sila dahil yung non-resident foreign ay hindi nagbabayad ng VAT. So, layunin din yan na ipatas-patas din. At in fact, huli na rin tayo sa pag-implement nito dahil buong mundo ganyan ang patakaran. So, yan ang kinaganda ng batas na yan. So, how are we doing? Kasi nung ano pa lang po ito, noong pinirmahan noong October lang of last year, Yes. 2024. So, pwede na, nagsimula na po tayong i-implement? Hindi pa dahil may IRR, ano pa meron yan. pa yung mga ganun, diba? Yes. Mag-i-issue pa ng IRR, although okay na yung yung IRR natin dyan, pero may 120 days pa kasi na para gawin yung VAT DSP, yung portal natin, kung saan yung mga non-resident foreign corporations ay mag-rehistro doon sa gagawin naming portal. So, in process po yung ginagawa nating portal kung saan sila magre-rehistro at kung saan din sila makakapagbayad ng mga VAT liabilities nila. So, mga siguro kalagitnaan ng taon yan, mai-implement at baka meron ng unang pasok ng revenues niyan. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with the BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Kung kayo po ay may mga concern, ibaba pa po natin. Baka po may mga concern po kayo ukol po sa inyong tax. Maari po kayo mag-post sa inyong live stream. Maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Mismong si Commissioner June po ang sasagot ng inyong mga katanungan sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitawan. Babalik po ang programang Sagot Kita. Sagot namin kayo today sa BIR. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cose, mga ating question of the day. Mga kapatid, baka po kayo may mga concern sa inyong tax. Or may mga hamon po kayong hinaharap sa inyong mga tax. Ipaabot po natin mismo sa ating BIR Commissioner na si Commissioner June para po baka something na at least napaabot natin and maybe something they could look into na baka may punto rin naman po tayo madinig yung ating mga concern. Malay nyo, may isa ito sa maging pagbabago po sa process ng BIR. So, ang pinag-usapan po natin ngayong buwan po ng February ay Tax Awareness Month. So, pinapaalalahanan po tayo ng BIR come April, ayan na, kailangan na po natin mag-file ng ating mga tax. So, maaga pa lang po, pinapaalalahanan na po nila tayo. Nakadalasan, lagi tayong last minute kung mag-file. So, ngayon pa lamang po, kasama nyo po kami dito sa Sagot Kita na pinapaalalahanan po namin kayo. Asikasuhin nyo na po o hindi yung bigla na lang, last day na pala or last week na pala of filing. Again, mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion, post po kayo ng inyong mga katanungan or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines. We're still joined by Commissioner June ng BIR. Commissioner June, paano malalaman kung magkano ang babayaran o binabayarang buwis? Ang maganda po sa mga empleyado, regular employees, may makukuha na lamang sila na form, 'di ba? Bahala na po ang kumpanya na mag-report niyan. Kami nalilito yung mga talent. Kami yung mismo magpa-file. So sige nga po, explain nyo nga po.
Yung sa mga pagka-empleyado nga po, no, sila po yung purely compensation income earners. Sila po ay hindi na kinakailangan mag-file ng annual ITR dahil substituted filing po sila ang employer nila ang gumagawa niyan at nag-i-issue lamang ang employer ng certificate of withholding tax. So, yan ang patunay nila na at kung magkano yung kinita at nakaltasan na sila ng buwis at bayad na sila, binayaran na ng employer. For yung mga negosyo tsaka yung mga professional, self-employed, yan po sila po yung kinakailangan na mag-file ng ITR na ngayong darating na April 15 ang deadline po niyan. Pero again, hindi naman kinakailangan hintayin pa yan. Pwede nang gawin yan. So, ang depende po yan kung magkano ang kinita natin. Meron po tayong makikita na mga graduated rates po ng mga tax rates. Depende tax kung table, magkano yung diba kita. yan, Commissioner? Yes. Opo. So kung kunyari below 250,000 ang kita, ayan yung wala namang babayaran. So pagka na-compute natin kung magkano ang naging revenues natin, ay wala tayong babayaran kapag below 250,000. Pagka pataas naman, yan yung depende na. Iba't ibang rates na po yan. At kung negosyo naman din, pwedeng yung mga expenses na ginamit ninyo sa inyong mga pagnenegosyo ay pwede nyong i-deduct yan. Para yun yung tinatawag na taxable income dahil bawas na yung mga ginastos ninyo doon sa revenues. Kaya mahalaga, 'di ba? Lalo na po tayong mga hindi po empleyado ay yung mga resibo dapat itinatago. Meron tinatawag na tuwing hinihingan ako monthly ng aking accountant yung mga sa representation mo sa kuryente mo sa opisina or kunwari po kami mga on-cam, part of that yung aming damit and then yung ginagamit mo bilang sa profesyon mo. Yes. By part of that pwede na maibawas po dun sa binabayaran na VAT. Pwede po. Yan yung kasi yung sa VAT naman po yan na input tax ang tinatawag po dyan dahil ang binabayaran natin ay yung output nga po. Pero pwede rin sa expense din yan na gamitin. So, dalawa po ang niyan. Kung VAT registered po kayo, yung resibo na yan, basta't ang binili nyo rin po ay may VAT, nagbayad kayo ng VAT. Pag tinago nyo po yan, pwede nyo gamitin yan at ibangga doon sa VAT liability ninyo at mabawas. So, pwede nyo rin gamitin yung total amount niyan, pambawas naman para doon sa income tax dahil sabi nga po natin kanina, magkaiba ang income tax at yung value-added tax na binabayaran natin. Nakakalito, di ba? Kaya kailangan talaga natin ng accountant. Nakakahilo. Meron din, pag tinignan nyo po yung payslip, Commissioner June, may nakalagay withholding tax. Ano naman yung withholding tax? Yung withholding tax po, especially for, kunyari nga po, sa mga empleyado po, ang withholding tax ay hindi uri ng tax. Okay. Ang withholding tax ay pwedeng patungkol yan sa income tax. Pero kinaltas. So, kaya po, withholding ang tinatawag, ito ay pamamaraan lamang ng pagkolekta ng buwis. So, si employer, ang nagbabayad talaga ng income tax ay ng mga empleyado ay yung empleyado. Dahil doon sa sweldo niya, magbabayad siya dapat ng income tax niya. Pero ang totoong yung physical na gumagawa ng pagbabayad ay yung employer through the withholding tax. So, kunyari, mababayaran kita ng, kunyari, 1 milyon. Imbis na 1 milyon, ang ibibigay ko sa iyo, sa empleyado ko, ay kakaltasan ko na ng total na tax ng income tax mo dapat na babayaran para ako na ang magbabayad sa BIR. So yun po ang withholding tax. Hindi ito pagpataw ng buwis at wala pong income tax po yan kadalasan or yung VAT din na kinakaltas lamang. Noon pong nakaraang linggo, ayun nga po, nagkaroon ng event ang BIR for Tax Awareness Month. Ano po ba yung layo ng event na yon? Bale, naglunsad tayo ng nung national tax campaign natin at iba't ibang revenue regions natin nagsagawa rin ng tax campaign kick-off. Panimula yan nung buwan ng Pebrero dahil nga po ito po yung nadeklarang Tax Awareness Month. Ang layunin nito ay maiparating sa ating mga kababayan kung ano ba ang pagbubuwis. Ano ang silbi nito, bakit kinakailangan natin magbayad ng buwis at yung obligasyon na magbayad at kung kailan dapat din ito bayaran. So essentially it's really more on a tax
awareness or tax education para maintindihan natin ng ating mga kababayan. Parang ginagawa po natin ngayon. Yes. Ayan, kasama na po. Okay, paano mag-file ngayon ng tax? Doon po sa... mayroon pong mga individuals na kumukuha sila ng accountant. Meron din pong yung iba, nagsasarili na lang. Meron po nga hindi na kailangan din, di ba, sa empleyado. Pero paano po ba ang pag-file ng tax sa BIR? Again, sino po ang dapat gumagawa nito na mag-asikaso, lalo na kung kagaya po namin, are we considered freelancer? Ganun po. Yes, mga professionals. Professionals. Ang Okay. ano po sa inyo, ang parang registration ninyo. Opo. So, iba-iba po, no? Kung purely empleyado, wala na pong kinakailangan. Yung TIN lang, syempre kinakailangan rehistrado pa rin sa BIR through the registration ng TIN. Kadalasan naman yan, yung employer na rin ang nag-aasikaso niyan ng pagkuha ng TIN at wala nang kinakailangan pang gawin ang ating mga empleyado, kundi siguraduhin na kada tapos ng taon ay hingin natin ang yung certificate of withholding tax kasi kinakailangan po yan dahil yan naman ang patunay ninyo na yung kinaltas sa inyo ng inyong employer ay ibinayad sa BIR. So, yan naman ang hahanapin sa inyo. Pagka halimbawa, minsan may mga employers na, wag naman sana yung iba, hindi binabayaran, kinakaltasan kayo ng buwis, pero hindi nire-remit sa BIR. Nangyayari po yan. So, kinakailangan makuha ninyo yung certificate na yon dahil yun yung patunay ninyo. Obligahin nyo yung kumpanya nyo na siguraduhin yung nakakakuha kayo niyan. Yes, that at you have a natin. copy. At itago nyo po pala yan. Dahil hindi nyo alam, baka mamaya hanapin po yan sa inyo eventually or paano, nakikita nyo ba yun? Nakikita po yan. Kayang, kasi nire-report supposedly ng kumpanya kung sino-sino yung mga empleyado niya. Okay. Tapos, pagka makita na walang binabayad na buwis yan, makikita rin kung ano yung sinusweldo ng mga tao dahil i-report yan sa mga financial statements, income tax returns ng kumpanya. So, makikita. So, posibleng maibanggayan na, teka, bakit walang binayad itong empleyadong to? Although alam natin, kasalanan ng ang mapipenalize naman din nun talaga is yung employer din dahil for failure to remit. Mabigat-bigat po na kaso rin yan dahil nag-withhold ka ng buwis tapos hindi mo ibinayad sa gobyerno. So, pero para maiwasan ng problema, alamin po natin na talagang yan ang pruweba nyo. Imbis na annual income tax return ang fini-fill upan nyo, wala kayong fill upan, yung employer ang gumagawa niyan at after ng before ng April 15 kasi kinakailangan din nila makompile yan. So kadalasan maaga yan, minsan February, March nabibigay na ng mga kumpanya yan. So siguraduhin natin na may kopya kayo niyan. Certificate of Withholding Tax. Yes. Yan po. Dapat humingi po kayo niyan sa inyong kumpanya. And I'm sure kung hindi po naibigay yan last year or whenever hingi po kayo, meron dapat silang kopya niyan. Ngayon, kung hindi po, alam nila, regular silang empleyado pero hindi sila nabibigyan ng Certificate of Withholding Tax, pwede po silang mag-report sa BIR? Yes. Pwede po dahil mabigat na kasalanan ng employer yan kapag hindi sila nag-i-issue niyan. Dahil entitled po talaga sila at dapat talaga silang mag-issue niyan. Huwag po kayong matakot. I mean, I'm sure pwede namang itago yung inyong pagkakakilanlan pag inireport nyo yung inyong kumpanya, employer. Pwede po tayong, marami pong avenues kung paano mag-re-report. Diyan sa website po natin, may chatbot tayo na tinatawag si Revy. Merong yung isang feature ni Revy ay yung pagsubmit ng mga complaints. So, pwede nilang gawin doon. Okay. Mayroon po bang mga bagong digital tools o online platforms na inilunsad po ang BIR upang gawing mas madali ang tax filing at payment para po sa publiko? Marami po tayong mga online na services na yun ang gusto natin na ipaliwanag sa ating mga taxpayers dahil marami pa rin po talaga ang hindi aware sa mga services na ito. Kaya ang una naming ginawa rin ay inutos po natin last year na siguraduhin na lahat ng aming mga district offices ay itayo yung e-lounge na tinatawag natin. Ang e-lounge ng bawat district offices ay may mga computers po yan. Pwede kayong mag-avail ng mga e-services namin at may mga revenue officers tayo na nakatutok dyan at gagabayan kayo. So kung kunyari gusto nyong may gagawin kayo doon,
itanong lamang po natin na yung e-lounge at pwede po tayo magpagabay doon para kung ano yung mga gusto nyong gawin at maturuan kayo para sa susunod hindi na kayo kinakailangan pumunta pa sa aming mga opisina. Ano-ano ba ang mga e-services na tingin natin na talagang kapaki-pakinabang at laging ginagamit, una-una na diyan yung electronic filing and payment system. So kinakailangan lang magrehistro. So pwede po yung mga returns through EFPS at yung pagbayad ng buwis pwede online. So hindi na kinakailangan din pumunta ng aming opisina para gawin ito. Meron din po tayong online registration and update system or yung tinatawag natin na ORUS. Although minsan naintindihan natin na konting glitch pa kasi medyo bago pa rin ang ating systems, pero patuloy na ini-improve natin itong ORUS. Ang ORUS naman ay ito yung pwede kayong magrehistro dito online and mag-update ng inyong mga registration. So again, hindi nyo na kinakailangan pumunta pa sa aming mga opisina para makapagparehistro ng negosyo ninyo or yung team nyo kung anong kinakailangan nyo. Yan yung mga meron din yung pagkabilihan ng lupa, yan yung mga usual kasi na maraming transaksyon. Kapag nagkabentahan kasi ng lupa, yan yung kinakailangan bayaran yung buwis dun sa capital gains or depende po kung ordinary or capital asset yung binenta natin. So may kinakailangan bayaran na buwis at ang patunay niya kailangan bago matransfer yan ang hihingi ng Register of Deeds ay yung e-car natin na tinatawag or yung Certificate Authorizing Registration galing sa BIR. Yan ang ini-issue namin, patunay na nagbayad na kayo ng buwis patungkol dyan sa transaksyon na yan at pwede nang i-transfer ng Register of Deeds yung titulo ng lupa o ng property na binili ninyo. So, before, pupunta ka rin sa opisina niyan. Pero ngayon, meron na tayong tinatawag na e-onet na feature na ating e-service na hindi nyo na rin kinailangan pumunta. Punta lang kayo doon sa e-services natin na e-onet at doon i-input lahat ng mga transaksyon at pwedeng magbayad din. Again, Commissioner June, kailan po ang filing ng tax? Ang deadline po, April 15. April 15 po. Alam po natin yan, taon-taon hanggang April 15. Wala bang extension ngayon? Maaga bang itanong? Opo, wala po, kaya po maaga rin ang naging campaign natin para masigurado. Kasi importante rin po na yung time, yung ano po natin, on time magbayad dahil kailangan na po talaga yung mga pondo para sa gastusin ng pamahalaan. At mga kapatid, eto, Commissioner Lumagi, ano ang mangyayari kung hindi magbayad ng buwis o hindi makapag-file on time? Ayan po, kapag hindi po tayo nakakapag-file ng ating returns at hindi nakakapagbayad, may kaukulang penalties at interest po na tatakbo po dyan. Kaya naman siguraduhin natin para maiwasan natin ang penalties at dagdag patong pa dyan sa mga babayarang buwis ay mag-file tayo. Hindi naman na kinakailangan pang hintayin yung April 15. Pwedeng-pwede na po on or before April 15. Yes. Sabihan ko na, Merla, mag-file na tayo na mas maaga. And hindi lamang po ang April 15 doon sa mga katulad po natin, mga kapatid na mga hindi empleyado, yung VAT, yan po ay fina-file every month or quarterly. May mga time, kasi magmula, di ba ginawang monthly, tapos ginawang quarterly, tapos ngayon pwede ng monthly and quarterly. Yes. Kasi po, nung una po talaga, nasa batas yan na monthly. Oo. At nagkaroon po ng panibagong batas na ginawang quarterly. Wala naman nagbabawal na pwedeng monthly. So, nakita natin na maraming ibang mga taxpayers na gusto nila monthly. Para hindi mabigat. No? So, ginawa natin na optional. So, kung ayaw nyo ng quarterly, so generally quarterly, pero pwede nyo gawin monthly kung gusto ninyo. Oo. Kasi minsan, naalala ko noon, quarterly. So, nakalimutan mo na may binabayaran ka. Pagbayad, nung sabi nung kakauntan ko, ganito, paano kung wala akong pondo, hindi ko kayang bayaran niya ng ganyang kabo? Naku, may penalty. Magkano pong penalty? Parang 25% ba yun? Tama po ba? Yan po, mga 20. Ba't ang laki? Talagang pinapabigat talaga ng batas para masiguradong maseryoso natin yung pagbayad at iwasan ito. At iba pa, isang ano lang po ba yun? Penalty tax penalty lang po. May ang interest ipapataw, pa po. may interest pa ng araw-araw yata or everyday so, talagang for everyday. Talaga pong mabigat. Kaya magbayad na po kayo ng inyong mga, eto sa VAT. Pero yung ano natin, annual income tax,
na fina-file, paano po pag hindi nakapag-file on time, na delay, or hindi talaga, ano po ang penalty nun? Ganon din po. 20%? Opo, may 20%. penalty and interest din po yan na Ala. ipapataw. Oo, okay. So, April 15 po mga kapatid ang deadline. Ako, ang bilis ng oras. 4:46 na po. Makakasama pa rin po natin si Commissioner June. Pero kung kayo po ay mga tanong, binabasa ko na po yung inyong mga pinost. Sasagutin na po yan ni Commissioner. Magbe-break lang po kami ng kaunti. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa uling bahagi na po tayo ng ating programa. Kasama pa rin po natin si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. At pinag-usapan po natin, pinapaalalahanan po namin kayo, ayan, ngayong February ay Tax Awareness Month. Again, ang deadline po ng pag-file po natin, pero as early as now, pwede na ng ating annual income tax is on April 15. Marami pa pong panahon. Isa't kalahating buwan pa. Isa't kalahating buwan pa po. Mayroon pang panahon. Pero isa rin sa mga, ewan ko ngayon, ang daming vloggers, lahat vlogger na. Commissioner June. Depende sa may kinikitang konti, merong naman talagang sobra-sobra. So, ano po ngayon? Kamusta ngayon ang pangungulekta dyan ng BIR? Paano nyo nasisiguro na nagbabayad po sila ng tax? Well, unang-una, nagkakaroon tayo ng coordination sa maraming mga vloggers dahil gusto natin na ma-educate sila at makita naman nila na wag nilang katakutan ang BIR. So, nagre-reach out po tayo sa kanila para maipaliwanag na being mga vloggers na kumikita tayo, kinakailangan magrehistro sa BIR at magbayad ng buwis. Dahil nakikita naman po natin yung iba naman, talagang karamihan po sa kanila, wala namang intention na wag magbayad ng buwis. Yun lang, hindi nila alam. Kaya medyo doon po tayo nakatutok na makipag-coordinate sa kanila. Ngayon, ang dami na po sila, aware na po sila. Kaya makikita po natin na marami pong mga influencers, vloggers na nagrehistro at nagbabayad na po ng buwis. So patuloy pa rin yung ginagawa natin dyan kasi minsan hindi nila alam. Yung iba naman baka iniisip nila hindi namin kayang malaman kung magkano ba talaga ang tunay nilang kinikita. Pero nalalaman po namin yan. Kaya naman minsan pag napapadalan sila ng sulat, nagugulat sila na alam namin kung magkano yung kita. Pagtingin niya siguro, oo nga, ito nga yung kinita ko nun eh. Yes. So, ganun po. So, walang takas Who po should yan. register? Kasi meron po, makikita naman natin yung mga top vloggers natin, diba? Kagaya nila Senator Raffy, ayan si Julius, mga kilala. Pero yung mga nagsisimula pa lang, may exempted din ba dyan? Parang yung katulad po na pag hindi kumita naman ng 250,000, di ba? Yung sa mga empleyado, may ganun din po ba sa mga vloggers? Sa mga, Yes, meron din pong ganun yan. Kaya din. naman kung maliit lamang ang kinikita, wala namang babayaran na buwis. Ayan. Pero syempre, yun nga po, kasi kadalasan po pagka nananawagan tayo sa mga vloggers, sa mga online sellers na magrehistro, Yun, online yung mga sellers malilitang also. nauunang nag-iingay. Pero sa totoo lang, hindi naman po kayo dapat mag-alala dahil wala naman kayong binabayaran or wala naman kayong dapat bayaran. Pero syempre, kinakailangan natin gawin to dahil ang dami rin po talaga na talagang malaki na po ang kinikita na sana naman po ay talagang magkaroon po tayo ng kusa na magrehistro at magbayad. Pero bakit hindi po, Commissioner? Di ba, ang nagbabayad naman yan, nagre-remit yan, kagaya pag sa YouTube. YouTube naman po yan, di ba? Ang nagpapasok ng pera. Parang, di ba, kumukuha sila ng account ng isang vlogger kung saan nila ipapasok yung kinikita. Bakit hindi mo mismo yung source ang mag-report sa inyo or kuhanan nyo ng report? Hindi po pwede yun. Nagbibigay po talaga sila. Kaya nalalaman nyo na monitor. Pero siguro para sa kanila, hindi na namin yan. Sa bansa nyo na yan. Yes. Kayo na. But nakukuha. Yes. Kaya Nakukuha po pala. natin yan. Nakapadadan po kayo ng sulat. Wag na ho kayong magtago. At may listahan po pala talaga ang BIR. Dito po ako, Commissioner, sa mga messages po ng ating netizens. Ayan, tinatanong niya, we have 6 minutes left. Si Florante Reyes, kailan po yung sinasabing VAT exempt?
Pagka VAT exempt po kasi minsan na iba-iba po 'yan ano. Pagka halimbawa nasa mga export-oriented zone tayo, may mga zero rated, VAT exempt, kinakailangan lang po talagang mag-apply yan sa BIR para po talagang makita kung karapat-dapat na maging VAT exempt po ang inyong negosyo. Si Jovic Cernicula, yung overtime pay po ba kasama sa kakaltasan ng tax? Tinototal po yan ano kasi kasama po yan sa sweldo. So kasama po yan pagka tinotal na po. Okay. Si Myla Mendez, yung mga influencers po ba inoobliga na magbayad ng tax o nagre-rely lang din po ang BIR sa volunteer payment? Ayan po, nagko-cross-check din po tayo at patuloy po ang ating pagmatsyag sa social media, mga platforms. Tinitingnan po natin yung mga personalities at kino-cross-check po natin kung magkano yung kanilang dinedeklara at inaalam po natin yan. Ito daanan na po natin ito kanina, Commissioner June. Pero tinatanong pa rin ni Jenny De La Cruz, yung mga employers po ba required na sila ang mag-asikaso ng tax ng mga empleyado? Bakit sa iba po kanya-kanya? Hindi ko masabi kung bakit kanya-kanya, no? Pero kung ang arrangement Status ninyo ay empleyado, so dyan po magdedepende po siguro yan. Kung malinaw ang status ninyo na empleyado, employer-employee relationship, ay obligasyon na po yan ng employer dahil siya talaga ang nagbabayad nagwi-withhold, yung pinag-usapan natin kanina, nagwi-withhold at nagbabayad sa BIR ng inyong buwis at hihingin nyo lamang po yung creditable withholding tax na certificate na yan. At siguro baka kanya-kanya, baka akala nyo empleyado kayo pero yung mga contractual per project ang ang trabaho, parang po kami per show, kami pong mga anchors, pero iba ang reporters po namin, mga empleyado po yan, mga regular employees. Pero kami po pag may show, ayan, pag walang no work, no pay, yung mga ganun na estado. Or kunwari, sa mga teleserye, isang season yan. So, 13 weeks, yun lamang. Sila rin po ang magfa-file niyan. Yes. Sinasabi po ni Commissioner June, kung regular na empleyado, dapat employer po ang nagfa-file po niyan. Other than yung iba pang status, depende po sa usapan ng inyong employer. Si Lenny Sanchez, bakit may bawas na agad sa sahod? Hindi ko na kailangan mag-file ng tax. Hindi ko na kailangan mag-file ng tax? Ayun, question po niya. Pag may bawas na sa sahod, I suppose, empleyado ka, kaya binabawasan ka na. Ito na yung withholding tax. Si John Abance, pwede bang makakuha ng refund kung sobra ang nabawas sa sahod ko? Kailan ito nangyayari? Nasubukan ko po yun. Parang may sobra, kailangan ko ng refund, pero hindi naman ni-refund. Ang ginawa, offset na lang sa susunod. Kasi yan din ang isang silbi ng sa annual income tax return. Kasi minsan mag-file ka ng quarterly, tapos may annual. Diyan nyo po yan na nire-reconcile ng employer kasi minsan nagkakaroon ng adjustment. So, halimbawa, yung napag-usapan kanina na may overtime, may mga karagdagang mga binigay ang employer. So, minsan hindi accurate yung na-file ng employer na monthly kaltas niyan. So, pero at the end of the year, kung halimbawa sobra yung naibayad na, doon nire-reconcile sa annual na fina-file ng employer. Pero kung talaga namang talagang nabayad na, dapat pwedeng mag-refund yan or minsan tax credit ang tawag para gagamitin na lang sa susunod. Parang tax credit po yung nangyari sa akin. Kasi minsan mahirap po yung pagsoli ng pera dahil kailangan pa ng budget yan. Kailangan ng pahintulot pa ng Congress yan dahil popondohan pa yung pagsoli ng pera dahil pumasok na po yan. So hindi kayang basta-basta rin ng BIR na ibigay po yan dahil nga kinakailangan pa ng budget. Tax credit, ayun. Si Deli Cruz, yung TIN po ba considered na valid government ID? Yes, it is considered a valid government. Pero bakit daw hinihingan pa usually ng ibang ID? Pero usually po, di ba pag nanghingi talagang 2 valid IDs ang hinihingi. Kaya lang, di ba ang TIN, wala namang, may picture ba? Wala sir, no? Wala commissioner, walang picture, no? Yung, TIN card. Wala. Lalagyan yung parang picture. Ayun, balak nyo bang
Ngayon po doon sa Orus, baguhin. meron tayong digital TIN ID Ayun. na ini-issue na po. Marami nang na-issue ng digital TIN doon sa online registration. Si Garcia Vincent, ask ko lang po, pwede po bang mag-apply ng TIN online? Sa ibang bansa po kasi ako. Yes, pwede. Pumunta lang kayo doon sa ating OFW siya. website, www.bir.gov.ph, at tingnan po natin yung Orus. Yan yung online registration and update system, at pwede po tayo doon mag-apply. Okay, ito si Jewel Castro. Naku, isang minuto. Dapat nakikita ng taxpayers ang payment nila online daw po. Example, sa Orus. Para kung may open cases, madali matugunan. Kasi minsan nawawala ang record kahit may na-file naman pero ang sisi agad sa taxpayer. Naiintindihan po natin yan. Kaya po isang parte po ng ating ginagawa pong tax modernization program ay yung taxpayer ledger portal na gagawin po natin na kung saan makikita na po yan. Of course, dumadaan lamang po tayo sa proseso ng mga procurement, pero isa po yan sa ilalatag po natin sa darating na mga panahon. Great. That's good. That's a very good point. Yung yes. yung sinabi ni Jewel. Okay. Wala na po tayo eksakto 5:00 in punto. Commissioner, thank you for making time. Siguro po, huling mensahe, paalala po sa ating mga taxpayer. Opo, sa ating mga kababayan na wag po nating kakalimutan na mag-file po ng annual income tax return on or before April 15 at kasabay po niyan magbayad po tayo. Siguraduhin po natin na mag-report po tayo ng tama at magbayad po tayo dahil sa pagbabayad ng buwis ay lahat-lahat po tayo aasenso at again, lagi po natin sinasabi, mahalin po natin ang ating bayan at paunlarin natin ang Pilipinas. Marami pong salamat. Again, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Thank you again, sir. Maraming salamat din po. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. Isang oras ng mga tanong na nasagot, tulong na naitulay. Sagot kita.